Yun, walang kalaman-laman yung ating radiator. Magandang araw mga tol. So sa video natin ngayon magpa-flashing tayo at magpapalit ng coolant. Yung stock coolant natin, papalitan na natin siya ng Yamalube coolant. So bakit nga ba ako magpapalit ng coolant? Recently kasi napansin ko yung radiator fan ko is matagal nang mamatay after ko magbiyahe. Inaabot na siya minsan ng 10 minutes mahigit, na usually dapat nasa 4 to 5 minutes lang siya na naka-idle. Iiskusa nang mamamatay yung kanyang fan. Kaya ichinik ko yung motor. Then napansin ko yung level ng coolant sa reservoir natin is lumampas na dun sa indicator ng full. Ibig sabihin yung radiator natin ibinalik niya sa reservoir yung coolant. Then hindi na niya mahigop pabalik ngayon. Kaya ang nangyari, puro hangin na lang yung laman ng ating radiator. So sa pagdidrain ng ating coolant, tatanggalin natin tong bolt na nandito. Yan. Itong bolt na to gamit yung T-wrench na 8mm. Yan, wala kasi tayong cameraman eh, pero ito yung kanyang drain bolt para sa coolant. So tatanggalin muna natin yan. So nalubagan na natin yung bolt, then pihitin na lang natin gamit ng daliri. Yan. So nag-drain na yung kanyang coolant. Itong nandito sa reservoir, sasaluin na lang natin to gamit tong lalagyan. Kasi nung nagdagdag ako, ito yung ginamit ko, yung Kobe na coolant. Yan, Kobe super coolant, kakulay ng stock na nakalagay sa ating Sniper 155R. Ganun din sa Sniper 155. So di ko sure kung orange ba to, pula. Basta yan, i-drain muna natin. So tabi muna natin tong drain bolt. Sunod naman is tanggalin ko tong hose na to, tapos sasaluin ko siya nito para hindi na matapon. Babalik ko na muna siya dito sa kanyang lalagyan. Ito na, sinasalin na natin sa lalagyan niya yung laman ng ating reservoir. So tatanggalin ko rin yung reservoir mamaya para linisan, kasi ito may mga kumapit ng dumi, yung mga talsik galing sa ating front wheel. Yan, sayang kasi. Tabi na lang muna natin yan kaysa ikalat natin dito sa lapag. Yan, hintayin lang natin na matapos tumulo yung ating lumang coolant galing sa ating drain. Flushing na natin gamit tong Absolute distilled water. Pero bago yon, kailangan balik muna natin tong ating drain bolt para sa ating coolant. Kahit di naman natin totally higpitan, okay lang yan. Balik na lang natin siya gamit ng daliri lang. Di-drain rin kasi natin yung tubig na yun mamaya. Pang flushing lang natin ng radiator. Yan, pag nibalik na natin yung bolt, start na natin tong motor mga tol. Then habang naka-start, salin-salinan natin itong distilled water. Salin-salinan natin yung mismong radiator. Silpisilin natin yung hose para yung mga air pockets mawala. Yan, kung mapapansin nyo, mapupuno yung radiator, tapos bababa ulit yung level nya. Ayan, umubula-bula. Sana nakikita ng camera.
hangin siya. Idle natin siya kahit at least 5 minutes. Yan, natapos na yung 5 minutes. So drain na ulit natin yung tubig na inilagay natin. Ingat lang, mainit to. Tanggalin pala natin dito para meron siyang hangin. Hindi makalabas ng husto yung tubig eh. Yun. Ano, tumulo na. Muusok-usok pa sa init. Ito yung na-drain nyo. May pagka pink-pink pa or red. Ito yung mga natirang mga lumang coolant. Ay, salin na. Okay na? Salin na. Quiet pa lang muna lahat. Kailangan naka-adapt? Para umikot. Kasi pag ganyan lang, hindi siya iikot. Paano mo malalaman? Na. Okay na. Pag nasa reservoir na? Hindi, pag umapaw na. Dyan. Tapos tatakpan mo na yon. Tapos dun naman. Yun. Kulay blue. Blue. Ayun, bumubula-bula. Tapos piga-piga lang dito para yung air pockets niya matanggal. Pisil-pisil lang sa hose. Okay, G-Rides nga pala kasama natin. Ito, sa phone na connect. Yan yung ginagawa ko, screen. Ayos ah. Kaya nandyan yan. Pisil-pisilin lang para yung mga air pocket. Yan, hangin yun yung ibang umaakyat yung pag bumubula. Oo. May bula ba? Wala na. Kanina meron. Ito, bumababa pa. Ano na yan, pagka binomba ibubulwak na niya. Mainit na yun pagka ganun. Mainit na yung... Ito mainit na siya yung coolant makina. Dito naman sa ano niya, reservoir. Mukhang ano na yan, mukhang okay na ata. Sana. Para makapagmakaneso
Kita ba? Angulo? Sakto yung angulo o tataasan ko pa? Sakto lang. Sakto lang? Kukuha niya? Angat mo pa pala, konti. Yan. Ayan. Yan. Puro dahil natin sa nagkalo. Yan, pag nagsalin tayo ng coolant, mas maganda yung naka side stand lang siya. Yan. Para medyo naka-slant yung motor natin papunta dun sa kaliwa. So, pagka ganun kasi, dito sa salinan niya, medyo nakaangat siya. Hindi nakatagilid. Kaya, hindi tatapon kaagad yung coolant na nilalagay natin. Yamalube pala yung gamit kong coolant. So, wala nang air pocket na nakikita ng mga tol yan. Hindi na siya bumubula-bula. Kahit pisil-pisilin natin tong hose dito. Medyo mainit na. Yan, wala nang bula na lumalabas. Ibig sabihin wala nang air pocket. So, hintayin na lang muna natin mamatay yung kanya radiator fan. Yan, yung naririnig yung extra ingay. Radiator pa niya yan, tapos balik na natin yung radiator cap after naman. So mga 3 minutes, 3 to 4 minutes mamamatay na yung radiator fan natin. And so, hintayin lang natin mamamatay itong radiator fan nito maya maya, tapos takpan na natin. Medyo mapapansin nyo rin kapag mababa na or may problema sa cooling system nyo, matagal na mamatay yung fan nyo. Dapat kahit umaandar na ganito, kahit naka-idle lang siya, pag napalamig na ng fan yung coolant, mamamatay yung fan na yan. Hindi dapat siya tuloy-tuloy na umiikot kahit naka-idle yung motor natin. Wala na siyang air pockets. Maganda na yung pagkaka-bleed natin. Ito yung radiator fan niya, umiikot pa. So bago natin mamaya takpan, dadagdagan ulit natin konti kasi nag-evaporate yung ibang coolant dahil walang takip. Yan, nagbabawas siya. Sobrang nipis kasi ng radiator yun. Ang liit kumpara sa iba. Sa Raider 150 Fi ko napakalaki ng radiator eh. Si Sniper 150 naman pahaba siya pero malapad din. Ito, tingnan nyo naman yung kanyang nipis. Ang liit pa niya. Ayan, ito yung kabuuan niya. Kaya ilang ml lang talaga yung coolant na may ilalagay mo sa kanya. Yun, patay na yung kanya mga tol. Yan, papansin nyo, nahawakan na natin, hindi na siya umiikot. Yan, balik na natin yung radiator cap. So sa radiator cap nga pala, ang gamit natin dyan ay 8mm na Allen wrench. Yan, hindi ba makita? Allen wrench 8mm.
na ibalik na natin yung radiator top. So yan mga tol, tapos na tayo sa ating radiator. So natakpan na rin natin. And alagyan na rin natin ng sapat na level yung ating reservoir. Yan. Yamalube, kulay blue na coolant yan. So hanggang dito sa full indicator. Diyan lang natin tatapat yung ating coolant. Then observe na lang natin once na mapunta na siya dito sa low, or wag nyo nang hintayin na mapunta siya dito sa low indicator, mag-refill na kaagad kayo. Yan, all goods na. Fan natin, gumagana na naman. Okay pa naman, wala pa siyang ibang ingay. Okay pa yung ating tensioner. Bali 1 year and 1 month na yung ating Sniper 155R. Tahimik pa nga niya makina. And yan, patay na naman yung kanyang fan. Dapat mamamatay yan, tulad nga ng sabi ko. Kahit naka-idle yan ng tuloy-tuloy, dapat mamamatay at mamamatay yung fan natin. Ibig sabihin napapalamig niya yung ating coolant. Kapag hindi yan namamatay at tuloy-tuloy, better mag-check na kayo ng inyong coolant level, or check nyo na yung radiator nyo.